Para mapasaya natin ang ating magulang, pag pinagpala ka na ng Diyos, piliin mong ibigay yung pinakamabuti sa mga magulang mo. Pansinin niyo si Joseph dito sa Genesis 45, verse 23, ano sabi doon? Ngayon, magmadali kayong bumalik sa aking mama, sabihin niyo sa kanya na anak niya ginawa ng Diyos na tagapamahala ng buong Ehipto, at sabihin niyo sa kanya na pinupunta ko siya rito sa lalong madaling panahon. Sino po naniniwala dapat pag pinagpala ka ng Diyos, pinipili mong ibigay ang pinakamabuti sa magulang mo? Again, si Jacob, mas pinili niyang ibigay yung pinakamabuti sa kanyang mga magulang. Pag binaba pa natin ito pong text na to, makikita natin na lahat ng mga pinakamaganda para sa magulang niya, iyon yung pinadala niya sa mga kapatid niya. Anong pinapakita rito ng Panginoon? Pansinin niyo, bakit kaya may mga anak, pag pinagpala ng Panginoon ng bagong sasakyan, naiisip ibigay yung luma sa magulang? Nangyayari ba yon? Bakit may mga anak, pag pinagpala ng mga bagong gamit, yung mga lumang gamit, binibigay sa magulang? Bakit may mga anak, pag pinagpala ng magagandang gamit, yung mga pinaglumaan, binibigay sa magulang? Siguro maraming anak ang naiisip nila parang junk shop yung kanilang magulang. Alam niyo po, ang lungkot lang minsan na kung ano pa yung parang hindi na natin kailangan, yun pa yung naiisip natin ibigay sa magulang natin. Huwag ganon sa mga anak. Kung pagpapalain mo lang din ang mga magulang mo, tandaan nyo sa lahat ng mga anak, kung pagpapalain mo lang din ang magulang mo, huwag yung sobra-sobra lang sa'yo. Sa lahat ng mga anak, kung pagpapalain mo lang din ang magulang mo, huwag yung tira-tira mo. At kung pagpapalain mo lang din ang magulang mo, huwag yung hindi mo na kailangan. Why? Una, tandaan nyo, ang ibinigay sa iyo ng magulang mo, prime years ng buhay nila. Tandaan mong mabuti. Ang ibinigay ng magulang mo sa iyo, panahon ng kanyang kasiglahan, panahon ng kanyang kalakasang kumita, panahon ng kanyang kabataan. Iyon yung ibinigay sa iyo ng magulang mo eh. Sa mga professional na ngayon, sa mga young pro natin, bakit naiisip mong bigyan ng mga pinaglumaan mo samantalang yung binigay sa iyo ng magulang mo, prime years ng buhay niya? Kalakasan niya, kabataan niya, kalakasan niyang kumita. Bakit naiisip mo na yung hindi mo na lang kailangan ang binibigay mo sa magulang mo, samantalang yung magulang mo, kailangan niya yung kalakasan niya para ma-enjoy ang buhay niya, yung kabataan niya, yung kanyang prime years sa pagkita, pero hindi niya pinagkait sa iyo. Sino po rito sa mga anak nabubuksan ng isipan o sarado pa rin para sa kanilang mga magulang? Again, tandaan mong mabuti. Ang ibinibigay sa iyo o ibinigay sa iyo ng magulang mo, prime years ng buhay niya yon. At doon sa mga anak na unti-unti pa lang, ngayon pa lang lumalaki sa buhay, tandaan mo, ang binibigay niya yun sa iyo ng magulang mo, kalakasan niya, kabataan niya, kalakasan niya kumita. Prime years ng buhay niya. Kaya bakit mo bibigyan ng hindi mo na kailangan? Bakit mo bibigyan ng pinaglumaan mo at ng sobra-sobra lang sa iyo? Hindi sobra-sobra ang prime years na ibinigay sa iyo ng magulang mo. Hindi pinaglumaan ang kalakasan na ibinigay niya sa iyo. Another thing, kahit yung mga huling panahon ng mga magulang, tandaan nyo sa mga anak, ibibigay pa niya yun sa iyo.
Maniwala ka kahit tuling panahon ng buhay ng magulang mo, hindi niya ipagkakait para sa iyo. Maniwala ka kahit huling lakas ng magulang mo, hindi ito ipagkakait ng magulang mo sa iyo. At maniwala ka, kahit huling hininga ng buhay ng magulang mo, hindi niya ipagkakait sa iyo. Totoo po ba yun sa lahat ng mga magulang? Kahit huling panahon na ng buhay natin, bibigay pa natin sa magulang natin eh. Kahit huling hininga na natin, ibibigay pa natin sa ating mga anak. Kaya lagi mong piliin na ibigay yung pinakamabuti para sa mga magulang mo, lalo na pag pinagpala ka ng Diyos. Again, pag may nabalitaan ako sa mga young pro natin na nagbigay sa kanilang magulang ng pinaglumaan, pasasauli ko sa magulang nila. At kung may kakayanan ako bibili ng bago para sa kanila. Huwag niyong isipin na okay lang yon sa magulang. No, hindi okay yon. Masakit yon sa isang magulang. Binigyan ka ng magandang panahon, yung prime years niya. Binigyan ka ng panahon ng kalakasan niya, ng mga panahon ng kanyang pagkita. Masakit yun sa isang magulang na kung ano lang yung hindi mo na kailangan, yun na lang yung ibibigay mo sa magulang mo. And finally, pag pinagpala ka ng Diyos, piliin mong huwag kang ilayo ng pagpapala sa iyong mga magulang. Genesis 46 verse 4, ano sabi doon? Ako mismo ang kasama mo sa pagpunta sa Ehipto at muli kitang ibabalik sa Canaan at kung mamamatay ka na, nandyan si Jose sa iyong tabi. Ang nagsasabi nito si Jose sa kanyang mga magulang. Sabi niya, pag mamamatay ka na, babalik kita sa promised land. At yung pinakamaganda na sinabi dito ni Joseph, alam niyo po, pag mamamatay ka na, ako yung nasa tabi mo. Sino po rito? Gusto mo, sa mga huling panahon ng buhay ng iyong magulang, ikaw yung nasa tabi niya. Sino po rito, aminado? Ang lungkot nung ang magulang mo namatay, wala sa tabi mo. Wala ka sa tabi niya. Totoo po ba? Masakit yun? Na ang magulang mo mamamatay, wala ka sa tabi niya. Napakalungkot nun at napakasakit nun para sa isang anak. Alam niyo po si Joseph, hindi naman yung pinakamagagandang regalo, yung pinakamagagandang bagay mula doon sa Egypt, ang pinakamakabuluhang tinanggap ng kanyang tatay na si Jacob eh. Alam niyo, ang pinakamakabuluhang tinanggap niya mula kay Joseph, eto yon, yung mas pinili ni Joseph na mag-stay sa tabi ng kanyang tatay, lalo na sa panahon ng kamatayan ng kanyang magulang. Alam niyo po, sa history, si Joseph ang nagsarado ng mata ng kanyang tatay nung mamatay na. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Alam niyo po, minsan ito yung malungkot na realidad o realidad ng buhay. Minsan may mga anak, sinamahan ng magulang sa pag-abot ng pangarap, pero nung maabot ang pangarap, nakalimutan ng magulang. Minsan may mga anak, sinamahan ng magulang sa pagyaman, pero nung yumaman, naiwan ng magulang. At minsan may mga anak, sinamahan ng magulang sa pag-abot ng tagumpay, pero nung magtagumpay, naiwan ng mga magulang. Anong pinapakita rito? Una, alam niyo po, sobrang lalim ang iniiwang sugat sa magulang na nalayo sa magulang o ng anak na nalayo sa magulang dahil sa tagumpay. Sa lahat ng mga anak na nakakarinig nito, tandaan mo, walang tagumpay sa buhay ang makakapalit sa pwesto ng magulang sa buhay mo. Tandaan mong mabuti, walang tagumpay sa buhay ang makakahigit sa lahat ng ginawa niya para sa iyo.
at walang tagumpay sa buhay ang makakapalit at makakahigit na kasama ang magulang. Kahit anong tagumpay pa ang makamit mo, hindi nito mapapalitan ang ginawa ng magulang mo sa iyo. Kahit anong tagumpay pa ang nakamit mo sa buhay, hindi nito mahihigitan ang ginawa ng magulang mo para sa iyo. At ikalawa, sobrang lalim ang iniiwang sugat sa magulang na nalayo dahil sa yaman. Totoo po ba? Iba ang sakit pag ang anak nalayo sa magulang dahil sa pera. Totoo po ba sobrang sakit yun sa isang magulang na sa mga huling sandali ng buhay mo, wala ang anak mo sa tabi mo. Again, si Jacob, ang pinakamasaya sa buhay niya, yung mga latter parts ng buhay niya, ng journey niya, nasa tabi niya yung kanyang mga anak. Para po sa isang magulang, ito ang totoo napakasarap nang uuwi ka na sa Panginoon, nasa tabi mo yung mga anak mo. Para sa isang magulang, napakasarap na bago ang sandaling hindi mo na makikita muli ang mga anak mo, nasa tabi mo sila lahat. Para po sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, pinakamalungkot na pag-uwi sa bahay, yung pag-uwi na dati may nanay, may tatay na nag-iintay sa'yo, pero ngayon wala na. Sa'yo, sa gusto mo darating yung point na yan Kung ngayon kasama mo pa yung magulang mo, time will come, darating yun. At yun yung pinakamalungkot na pag-uwi sa bahay. Yung uuwi ka na dati, may nanay na nag-iintay sa'yo, may tatay na nag-iintay sa'yo, pero ngayon wala na. Para sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, pinakamalungkot na pagkain, yung pagkain na dati, may nanay, may tatay, nakasabay kang kumakain, pero ngayon wala na. Pinakamalungkot na pag-iyak, na dati may nanay, may tatay, nakasama kang umiiyak, pero ngayon wala na. Sino po rito? Ngayon niya nare-realize, ang lungkot palang umuwi nang wala ang nanay, ang tatay sa bahay. Sino po rito ngayon niya nare-realize na ang lungkot palang kumain, na dati kasama mo yung nanay mo, kasalo mo yung tatay mo, pero ngayon, wala na. At sino po rito ngayon niya nare-realize, ang hirap pala ng walang magulang, lalo na pagka may dinadala ka sa pamilya mo. Sa lahat po ng mga anak, time will come. Uuwi ka, wala na magulang mo. Kakain ka, hindi mo na sila kasalo. At iiyak ka, wala ka nang maiyakan na nanay o tatay. Alam niyo po, napakasarap mabuhay na may magulang. Kaya nga sa lahat ng mga anak, kasama pa yung magulang, ibigay mo na yung pinakamayamang oras, bigay mo na yung pinakamabuting maibibigay mo sa magulang mo habang kasama pa.
pasayahin mo na. Yung mga simpleng kasiyahan, pwede na yon. Simpleng panahon na kasama mo siya, samahan mo na. Kasi nga, gaya po nung aking nabanggit, isang araw, uuwi ka, wala na sila. Kakain ka, hindi mo na sila kasalo. Iiyak ka, wala ka nang maiyakan na magulang. Isang araw, puro alaala na lang ang babalikan mo sa magulang mo.